Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rodel, 35 years old, isang call center agent for more than 10 years. Dito ko na rin nakilala ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, si Jem. Kaedad ko lang siya, bagong agent siya at napunta sa aming team. Doon kami nagkapalagayan ng loob. Palagi kaming nagkakasama na naging dahilan para mahulog kami sa isa't isa. Hindi naman mahirap ma-in love sa isang katulad ni Jem. Mabait ito at maalaga. Bonus na rin na maganda siya at balingkinitan. Naging bukas na libro kami sa isa't isa at nalaman kong isa siyang single mom sa 2 batang lalaki. 2 years na siyang hiwalay sa kanyang naging asawa na si Henry, 55 years old. Dati raw niyang teacher noong college si Henry noong nagkakilala sila at naging sila after makagraduate. Mahigit 10 taon din silang nagsama bago tinapos ni Henry ang relasyon nila. Hindi naman nagloko si Henry. Sadyang may mga relasyon lang na kailangang tapusin bago tuluyang masira pa. Saka kung hindi naman sila natapos ay hindi naman kami makakapagsimula ni Jem. Yun nga siguro ang plano ng Diyos. Nung naging kami ni Jem ay unti-unti ay pinakilala niya ako sa 2 anak niya at nung una ay pinakilala ako bilang kaibigan. Nakiband ako sa kanila tulad ng isang kaibigan. Dahan-dahan lang siyempre hanggang sa masanay na sila sa presensya ko. Inaral ko talaga kung paano pakisamahan ang mga bata. At nakuha ko na ang tamang timpla. Isang araw, pinakilala na ako bilang stepfather nila. Hindi namin sila nakitaan ng pagrebelde. Naiyak nga ako nung niyakap nila ako at sinabing masaya sila para sa amin ng mama nila, Papa Dudut. Ang saya ng araw na to. Kanina mo pa sinasabi yan. Oo na. Alam kong masaya na para sa'yo tong araw na to. Sorry kung paulit-ulit ako ha. Hindi ko lang talaga in-expect na magiging ganito kasaya ang araw na to. Akala ko simpleng banding lang ang magaganap sa amin ng mga anak mo. Hindi mo inakala na ipapakilala na kita sa mga anak ko bilang boyfriend ko? Hindi talaga. Pero alam mo, ang tagal ko nang hinihintay na ipakilala mo ako sa kanila bilang boyfriend mo. Kaya lang syempre, hindi naman kita pwedeng pilitin na gawin yun dahil mahirap makakuha ng tiyempo. Ako rin naman, dati pa kita gustong ipakilala. Lalo na nung nakita ko kung gaano kayo nag-e-enjoy habang nagvi-video games. Ang saya niyong tingnan para kayong mag-aama. Ang dali lang naman kasing pakisamahan ng mga anak mo. Ang babait. Jem, Ano yon? bala ko mag-vacation leave next month. May nakita kasi akong amusement park sa Pampanga. Bala kong dalhin doon yung mga bata kung papayag ka. Wow! Sa ilang taon nating magkatrabaho, ngayon ka lang nagkaroon ng balak na mag-vacation leave, ha? Parang mag-e-enjoy kasi yung mga bata doon. May mga napanood akong vlog tungkol doon. Saka educational din yung amusement park na yon. Pwede yung sa mga anak mo. Mag-e-enjoy na sila, may matututunan pa. Lakas makapromote, ha? Tunog vlogger ka na. Kasalanan ng mga anak mo. Sila nang inganyo sa akin na manood ng vlogs. Na-enjoy ko na tuloy. Kaya nga eh, dati kape at libro lang ang hobby mo. Ngayon panonood na rin ng vlogs. Hindi lang vlogs ha, pati horror movies. Dati nakakornihan ka sa horror movies. Ang hirap mo sindakin pag nanonood tayong dalawa. Pero ngayon, kapag nanonood tayo kasama ng mga anak ko, ang bilis mong sumigaw at magulat. Huwag mo sasabihin to sa mga anak mo ha, pero scripted lang yung pagsigaw at gulat ko. Nabasa ko kasi na nakakadagdag yun na excitement para sa mga kasamahan mong batang nanonood. Makukurious sila kung bakit ganun ang reaksyon ng isang adult. Mas magfo-focus tuloy sila sa pinapanood nila. Talagang inaral mo kung paano makisama sa mga bata, no? Oo naman, kailangan. Hindi lang naman ikaw makakasama ko, pati na rin sila. Dapat komportable sila sa akin at tanggap nila ako. Medyo people pleaser ang tunog pero yun ang habol ko eh. Yung magustuhan nila ako. Rodel, Ano yun? naisip ko lang, paano kaya kung... Teka, wag na lang pala. Nakakahiya. Uy, ito naman ang bitin pa. Ano ba kasi yun? Naisip ko lang. Gusto mo bang dito na lang tumira sa bahay? Tumira dito sa bahay nyo? As in, magsama tayo? Live-in, ganun?
Ayaw mo ba? Promise hindi kita sisingilin sa renta. Teka, sigurado ka ba? Hindi ba mabibigla ang mga bata? Okay lang kaya sa kanila? Paano ba ang adjustment nila? Ano kaya ang pwede kong gawin para maging pulido ang mga unang linggo stay ko rito? Teka, kailangan ko to i-search sa internet para… Huwag kang mag-overthink. Sapat nang maging ikaw. Ikaw. Gets mo? Kasi dun ka namin minahal eh. Mahal na rin ako ng mga anak mo. Sa tingin ko naman, oo. Papadudot na pangiti ako sa huling sinabi ni Jem. Mahal na rin ako ng mga anak niya. Alam kong OA para sa iba pero napalundag talaga ako at napatili na akala mo ay talagang kinikiliti. Napakasaya noon. Pinigilan nga ako ni Jem dahil baka marinig ako ng mga anak niya at magulat sila. Natatawa na lamang si Jem na pinapakalma ang OA na saya na nafe-feel ko noon. Wala akong pakialam kung hindi na ako nagtunog macho o maton noong time na yon. Basta masaya ako at walang makakapigil sa akin para ipakita at maramdaman yon. Pinag-usapan namin saglit kung paano ang gagawin sa paglipat ko at kung kailan namin yon sasabihin sa mga bata. Priority namin syempre ang mga bata. Kahit sabihing tanggap nila ako pero kailangan pa rin naming magdahan-dahan dahil baka mabigla sila sa bilis ng mga pangyayari. Sa huli na pag-usapan na paunti-unti ang paglipat ko sa bahay ni na Jem. Isang beses sa isang linggo ko mag-sleep over ako roon para masanay na sila sa presensya ko. Hanggang sa mga sumunod, naging 2 hanggang naging 3 at nag-iiwan na rin ako ng mga maliliit na gamit ko roon. Doon nga napansin na nila na madalas na ako doon na natutulog. Kaya nagtanong na rin sila. Naging honest naman kami sa pagsagot. Ang sinabi ang plano naming mag-live-in na. Natuwa sila at hindi man lang nakitaan na nabigla sila. Mukhang inaasahan na nila na magsasama kami ng nanay nila. Naiyak pa nga ako dahil sinabi nilang masaya sila na doon ako titira. Dahil meron nang magbabantay sa kanilang mag-iina. Yun naman talaga ang bala ko. Ang bantayan at protektahan silang mag-iina. Papadudot. Sigurado ka bang nakuha mo na lahat ng gamit mo? Wala nang naiwan dun sa dati mong apartment? Yung kalendaryo na lang pero hayaan mo na. Patapos na rin naman ang taon. Regalo ko na lang yung sa landlady ko. Baka ma-miss ka ng landlady mo. Wala na siyang inaabutan ng sabaw ng tinola tuwing Sabado. Sabi ko naman sa kanya, ipa-deliver na lang niya kapag may sobra siya. Umuo naman. Kaya tuwing Sabado, may sabaw tayo. Pagandaan nyo ng mga bata. Puro ka talaga kalokohan. Tulungan mo na lang ako mamaya sa pagpapalit ng kubrekama natin ha. Maglalaba rin pala tayo bukas. Wala manunod kami ng sini ng mga bata bukas. Ay bakit di ko alam yan? Bakit hindi ako kasama? May sarili kayong GC no, tapos hindi ako kasali. Sa atin lang to ah. Pero kasi KJ ka raw kasama kaya ako lang in-invite sa sine. Ah, ganun no? Uy, ano ba? Sige, akala mo. Wala ka ng hangin ko katawa ngayon. Alam mo dyan na kainaan ko eh. Ayun! Henry? Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Masama bang dumalaw sa mag-iina ko? Hindi naman. Kaya lang sana nagpasabi ka. Rodel, siya pala si Henry. Tatay ng mga anak ko. Henry si Rodel. Boyfriend ko. Finally, nagkakilala na rin tayo. Lagi kang nakukwento ng mga anak ko. Sana naman maganda ang kwento nila tungkol sa akin. Maayos ka naman daw, sabi nila. Gusto ko lang makita kung totoo. Bakit ka ba nandito, Henry? Wala naman dito yung mga bata Nag-sleepover sila sa bahay ng lola nila. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sinadya ko talagang pumunta rito para makilala ko tong bagong boyfriend mo. Curious lang ako. Sa susunod, magsabi ka kung dadaan ka ha. Hindi yung nang bibigla ka. Bakit kailangang magsabi pa ako? Bakit kailangan kong magpaalam pag dadalaw ako? Ako ang bumili ng bahay na to. Bahay na binigay mo na sa amin ng mga anak mo mula nung iniwan mo kami. Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa ako napapatawad sa pag-iwan ko sa inyo Ginawa mo pa talagang biro yon? Lagot, Rodel. Mukhang hindi pa nakaka-move on ang ex-missus ko sa akin. Baka mabilis lang tong maagaw pabalik. Naka-move on na ako sa'yo dati pa. Huwag kang ang feeling.
Kung wala kang ibang magandang sasabihin, mas mabuti pa umalis ka na lang. Sa susunod ka na dumalaw kapag nandito yung mga bata. Kapag wala sila rito, hindi ka welcome. Pero... Alam ko na yung sasabihin mo. Ipapamukha mo na ikaw ang bumili ng bahay na to. Pero ikaw din ang nagdesisyon na umalis dito. Kaya gets mo na rin naman siguro ang punto ko, no? Jem, sa tingin ko ayos lang naman kung padaan-daan dito si Henry. Hindi okay yon. Nakatira ka na rito sa bahay at kailangan niyang irespeto rin yon. Hanep, ako ang magpapakita ng respeto sa boyfriend mo na tumira sa bahay na binili ko. Pero sige, bilang nanay ng mga anak ko, pagbibigyan ko ang gusto mo. Rodel, hindi pa to ang huli nating pagkikita. Hindi ko alam kung napansin ni Jem pero ang talim ng tingin sa akin ni Henry nang magpaalam ito para umalis. Nakaramdam na ako ng kaba una pa lang na tumapak siya sa bahay. Hindi pa man din siya nagsasalita pero parang narinig kong hindi niya ako gusto. Parang sinukat niya ang pagkatao ko sa pagtitig niya sa akin. Lalo na nung tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako nakagalaw noon, nahirapan nga rin akong sumagot lalo't nagkainitan na silang dalawa ni Jem. Mukhang hindi pa rin settled ang issue nilang dalawa. Naiintindihan ko naman hindi madaling maiwan lalo't gusto ng isa ang buo ang pamilya. Pagkalis nga ni Henry, naglakas na ako ng loob na itanong kay Jem ang kabuuan ng kanilang relasyon. Doon ko na nalaman ang katotohanan. Hindi kasi ako nag-usisa masyado noon. Pero alam kong kailangan ko na yung gawin lalo't parte na rin ako ng buhay nila. Iniwan ng walang dahilan ni Henry si Jem. Pero bago pa man niya iwan si Jem ay nakaramdam na raw si Jem ng panlalamig at pag-iwas mula kay Henry. Sinubukang imbestigahan ni Jem kung bakit ganon si Henry sa kanya. Inakala niyang meron itong iba. Pero wala naman. Nabubuksan pa ron ni Jem ang lahat ng social media accounts ni Henry at nakakausap din ang mga katrabaho at kaibigan nito. Pero walang nahagilap si Jem. Hanggang isang araw pag uwi ni Henry, kinausap nito si Jem para maghiwalay na sila. Hindi na pinaglaban pa ni Jem kahit gusto niyang maliwanagan kung bakit isang araw ay ayaw na lang ni Henry. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, inobserbahan ni Jem si Henry para malaman sa huling pagkakataon kung bakit ito nang iwan. Kung meron ba talagang ibang babae. Pero wala. Hanggang ngayon ay single si Henry. Hanggang ngayon, hindi alam ni Jem kung bakit siya nito iniwanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung sinabi ni Jem na naka-move on na ito kay Henry, pinaniwalaan ko yon. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sa akin na siya nagpaplano ng buhay niya. Sa akin na siya nakakaramdam ng selos. Bilang isang lalaking very sensitive pagdating sa pangangailangan at emosyon ng isang babae, masasabi kong naibibigay ko ang lahat sa kanya at nararamdaman kong sapat na yon para kay Jem. At lalo ko pang ginagalingan araw-araw para ipakita sa kanya na karapat dapat ako sa kanya at sa mga anak niya. Sa mga anak niyang napamahal na rin ako kahit sa maiksing panahon pa lamang ng pagkakakilala sa kanila. Kay Henry naman ay sinusubukan ko pa rin siyang kilalanin at tansyahin at madalas na itong nagpupunta sa bahay. Tinutuon naman niya ang pangako kay Jem na magsasabi ito bago pumunta sa bahay. Hindi na siya nang bibigla at saka dumadalaw lamang ito sa bahay kapag andun ang mga bata. Nakakatuwang ang makita si Henry na nakakabanding ang mga anak niya. Bigla ko naalala ang tatay ko. Hindi ko kasi na-experience ang ganon. Kung masaya ako na merong mga katulad ni Henry na kayang maging present sa mga anak niya. At pangako ko balang araw kapag nabiyayaan kami ni Jem na mga anak ay magiging present din ako. At sisiguraduhin kong maibibigay ko lahat ng kailangan nila hanggang makayanan na nilang bumukod sa amin. Isang gabi maulan, nakaharap namin muli si Henry. Hindi pa ito makauwi kaagad dahil wala itong mabook na sasakyan. Kaya nakausap pa namin siya sa kusina habang nagkakape, Papa Dudut.
Lakas ng tuloy-tuloy ang ulan ha. Hihinto pa kaya to? Kung bakit naman kasi ngayon mo pa naisip na hindi dalhin yung sasakyan mo? Eh di sana nakauwi ka na kanina pa. Talagang gusto mo na akong umalis no? Eh kasi napupuyat kami ni Rodel kakahintay na makaalis ka. Pasensya ka na Rodel kung napupuyat ka ha. Mukhang mahina ka pala sa puyatan. Bakit ganyan ang tawa mo? Parang tawa ng babae. Pati tawa ng boyfriend ko, pupunahin mo? Sumugod ka na kaya sa ulan para makaalis ka na rito. Kung ano-ano na lang napapansin mo eh. Aba, masama bang tanungin kung bakit ganun ang tawa niya? Eh sana bigla ako. Hindi naman ako sanay sa lalaking may tawang pambabae. Hindi ka ba talaga titigil? Tama naman si Henry, Jem. Taong babae talaga ako. Yun na rin madalas sinasabi ng mga kaklase ko noon. Oh, kita mo na. Rodel, pigilan mo yan sa susunod. Kasi baka mapagkamalan nilang bakla ang magiging stepfather ng mga anak ko. Napipigilan ko naman minsan. Pasensya na ha. Ganito lang talagang tawa ko kapag masyado ako na-excite. Munti ka na akong magduda sa'yo eh. Parang ikaw ang magiging ilaw ng tahanan imbis na si Jem. Siguro naman kaya mo na sugurin tong ulan, no? Lakarin mo na ngayon. Umalis ka na. Oo, pwede namang dito ka na lang din matulog, Henry. Kasya ka naman sa sofa. Bukas ka na lang na umaga umalis. Delikado na rin kasi sa daan. Rodel! Salamat sa offer, Rodel. Pero si Jem pa rin ang masusunod. Uuwi pa rin ako. Baka bangungutin lang ako rito dahil sa sama ng loob nitong ex-misis ko sa akin. Ikaw ang bahala. Ay, Rodel, baka pwede ikaw na lang magsundo sa mga bata bukas pagkatapos nila sa klase. Bigla ko naalala, kailangan ko palang samahan si nanay sa check-up niya. Bukas na pala yun ng hapon. Sige, walang problema. Libre ko na lang din sila ng ice cream bukas bago kami dumiretso dito sa bahay. Matutuwa mo ngayon. Ice cream? Anong akala mo sa mga anak ko? Dalaginding? Wala naman sa kasarian ng pagkain ng ice cream. Nung bata pa lang ako, yun ang paborito kong kainin pag uwian. Nakakawala ng pagod yun dahil doon sa tamis at gatas. Kaya naman pala ang lamya mo. Naiintindihan ko na. Wala ka bang tatay? Henry, sobra ka na ha? Below the belt na yung mga sinasabi mo. Nagtatanong lang ako. Ano bang masama kung alamin ko kung mayroong nagpalaking tatay dito kay Rodel? Wala. Wala akong nakilalang tatay. Pero maayos naman akong pinalaki ng nanay ko. Tama yon. Ang nanay niya na nagturo sa kanya kung paano tumrato ng tama ng kapwa. Lalo na sa mga magagaspangan dilang katulad mo. Papadudot nagpatuloy sa pagtatalo sina Jem at Henry. Samantalang ako ay hindi ko alam ang gagawin. Ni hindi ako makatingin isa man sa kanila lalo na kay Henry. Tama naman siya. Malamya ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Walang nagturo sa akin kung paanong maging matikas, maskulado at matatag. Pero mabait ako at mapagmahal. Nakuha ko yon sa nanay ko at kalmado at nurturing din ang aking ina. Very expressive at gentle. Lahat ng mga yon ay nagustuhan sa akin ni Jem na mga naman ako sa nanay ko. Kaya nga mabilis ko siyang napaibig. Yun nga rin daw ang nagustuhan niya, lalo para sa mga anak niya. Pero pagdating kay Henry, kulang yon. Mali yun. Hindi ko naman may paliwanag kay Henry na hindi ko kayang abutin ang mga ine-expect nito para sa akin. Gusto ko lang maging ako. Baka naman pwede na yon. Pinagdasal ko na matapos na ang pag-ulan. Hindi ko na rin kaya pa ang makaharap si Henry. Mas lalo lang akong nanliliit sa tuwing nakikita ko siya. Lagi akong takot, laging nanginginig kapag naririnig ko ang boses niya. Sa totoo lang ay bihira ang mga kaibigan kong lalaki na very masculine, tulad ni Henry. Karamihan, mga babae ang nakakasalamuha ko. Sa kanila kasi ako nakakakuha ng pag-unawa at mas naiintindihan ko sila. Hindi ako na-intimidate sa kanila. Kaya bagong experience talaga itong kay Henry para sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako matatakot sa kanya at lagi naman akong pinagtatanggol ni Jem sa kanya. Kaya lang minsan ay nakakahiya na lalo't hindi naman daw yon ginagawa ng babae. Dapat ako ang nagpoprotekta sa kanya tulad ng pinangako ko. Pero bakit baliktad ang mga nangyayari, Papa Dudut?
ang Henry na yan? Awat na po. Nakaalis naman na siya. Kumalma ka na. Paano kung kakalma, Aber? Nakita mo naman kung paano kanya dautin kanina? Ayos lang yun. Kaya kumalma ka na sabi. Hindi ayos yun, Rodel. Binabastos ka na niya sa harapan ko eh. Hindi mo ba nahahalata? Gusto lang niya ako makilala. Huwag natin masamain yun. Hindi dapat ganun ang paraan. Masyado siyang mayabang. Kala mo kung sinong mabuting tao? Hayaan mo na nga. Ako nga hindi naman masyadong naapektuhan. Bakit ka ba ganyan? Bakit masyado kang mabait? Nakakainis ka na ah. Pinipili ko lang talaga ang laban ko. Kung nakipagsabayan ako kay Henry kanina, baka mas lalong magkagulo. Saka baka mamaya, hindi na yung dumalaw dito sa bahay. Kawawa naman yung mga bata. Kainis ka. Bakit? Bakit ba masyado kang mabait? Nakakainis. Hindi naman sa bait yun. Sinusubukan ko lang intindihin yung side ni Henry. Buti ka pa sinusubukan mo siyang intindihin. Eh siya, wala. Ang talim ng dila. Hindi man lang naisip kung nakakasakit na ba siya sa mga pinagsasasabi niya. Buti pa camera apps may filter. Yung bunganga niya, wala. Magkakaiba naman kasi ang mga tao. Baka talagang ganun lang siya. Pero mukha naman siya mabuting ama. Pero mabuting asawa, Hindi ba siya naging mabuting asawa sa'yo? hindi. Hindi niya nabigay yung mga kailangan ko. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako o kaya mahal na mahal niya ako. Walang lambing. Ni minsan hindi niya ako pinost sa Facebook niya. Ni hawakan yung kamay ko kapag naglalakad kami o nasa date ayaw niyang gawin. Nahihiya raw siya dahil maraming nakatingin. Ang cold niya sa akin palagi. Pag nandyan yung mga kaibigan niya halos hindi niya ako pansinin. Sinabi mo ba yan sa kanya? Lagi nga naming napag-aawayan. Bakit daw hindi ako makontento na good provider and good protector siya sa aming mag-iina? Hindi niya maintindihan na bilang babae, gusto ko rin na nilalambing. Gusto ko rin na nasasabihan na maganda ako at mahal na mahal ako. Hindi ko kailangan ng lalaking laging maskulado at matapang. Words of affirmation and physical touch ang love languages ko. Yun naman ang sinasabi ko pero hindi siya nakikinig. Siya pa rin dapat ang masusunod kung paano ako mahalin. Tama ba yun? Ay... Kaya siguro laking ginhawa na rin na iniwan niya ako. Kasi alam ko na hindi ko siya kayang iwan nun kahit na alam kong hindi ako masaya sa kanya. Sana naman makamove on ka na sa kanya ha. Ayoko maging rebound. Hindi ka rebound. Mahal na mahal kita. Kasi ikaw, nakikinig ka sa akin. Alam mo kung paano ko gustong mahalin. Ang lambing mo, ang gentle mo sa akin. Walang araw na hindi mo pinaramdam sa akin kung gaano ako kaganda at kung gaano ka kaswerte sa akin. Swerte naman talaga ako sa'yo. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit akong pinili mo. Yan nga ang baguhin mo sa sarili mo, Rodel. Taasan mo naman ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ka binubuli ni Henry madalas kasi alam niyang kayang-kaya kanyang tiklupin. Eh sa totoo naman. Pero yung tawa mo ha, panatilihin mo yan. Huwag mong baguhin. Masaya akong naririnig yan. Huwag kang maniniwala kay Henry. Masarap sa tenga yung tawa na yan. Para akong nanlambot sa mga sinabi ni Jem, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong ginagawang tama. Pero meron pa rin pala. Sinabi niya yon sa akin at pinaramdam niyang ayos lang na maging ako. Mas lalo ko tuloy siyang minahal dahil doon. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Pinangako na araw-araw walang palya. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw may lambing, araw-araw siyang maganda para sa akin. Hindi ko ikakahiya na hawakan ang mga kamay niya at halikan siya sa harapan ng maraming tao. Kung yon ang paraan para maramdaman niyang minamahal siya. Yon ang tama para sa kanya at hindi ko yon ipagkakait sa kanya. Napakaswerte ko na simpleng babae lamang si Jem, madaling pasayahin at madaling makontento sa mga simpleng bagay. Kaya nga minsan hindi ako pwedeng sisihin kung naiisip ko kung karapat-dapat ba ako sa pagmamahal niya. Niyakap ko siya ng mahigpit nang maramdaman kong nag-uumapaw na naman ang ligaya sa puso ko at humahalo yon sa insecurity ko. Pero nang tumitig ako sa mga mata niya, nawala ang insecurities ko. Puro na lamang pag-ibig. Mahal na mahal ko si Jem. Sila na mga bata. Aayusin ko kung paano maging tamang lalaki para sa kanila. Hindi man ako nauna sa buhay nila pero sisiguraduhin kong hindi ako ang mag-aabandona sa kanila.
Malamyaman ako sa paningin ng padre de pamilya nila pero papatunayan kong hindi ako basta-basta magigiba kahit ano pa ang tingin ng iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, pinatunayan ko kina Jem at sa mga bata na karapat dapat ako sa kanila. Nakita ko kung paanong nag-bloom si Jem sa piling ko at kung paanong naging magalang at mabuti ang mga bata. Totoo nga ang sinasabi nila, ang tao tulad ng halaman kapag binahal at nadiligan ng tama ay uusbong at titibay ito. Ganon ang nangyari sa pamilya ko. Oo, sariling pamilya ko na ang tingin ko kina Jem at sa mga bata. Kung pwede lang natawagin akong papa o tatay ng mga bata ay gugustuhin ko. Kaya lang syempre bilang respeto kay Henry, dapat isa lang akong stepfather. Tito o kuya lang dapat ang itawag sa akin. Hindi na pwedeng lumagpas pa sa tatay o papa. Kontento naman ako doon kasi kahit hindi nila ako tinatawag na papa o tatay, pero pinaparamdam nila sa akin na parang ama nila ako. Sa akin sila nagsasabi ng mga nararamdaman nila. Komportable silang nagsishare sa akin ng mga sekretong hindi nila magawang sabihin isa man kina Jem at Henry. At sa part ko ay nakaka-proud yun ha. Kasi ang sarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga bata. Yung feeling nila sa safe sila sa akin. Yun naman ang gusto kong iparamdam sa kanila palagi. Ang maramdaman nilang safe sila habang kasama ko. Ayos na sana ang lahat. Maganda ang dynamics namin sa bahay pero biglang nagbago ang lahat or nagbabago ang lahat kapag dumarating o biglang sumusulpot si Henry nang walang pasabi. Hindi nito sinusunod ang pinangako nito kay Jem na magsasabi muna bago dumalaw. At ginagawa niyang madalas kapag wala sina Jem at mga bata sa bahay. Mukhang ako talaga ang pinupuntirya niyang dalawin. Papadudot. Oh, Henry, napadalaw ka. Wala sina Jem ah. Wala rin ang mga bata. Hindi ka ba nasabihan? Nasabihan naman. Alam kong nasa bahay sila ng lola nila. Ang ganda ng apron mo ah. Bulaklakin. Salamat. Regalo to sa akin ni Jem nung mansari namin. May kailangan ka ba kaya ka nandito? Parang, Gusto mo ba ng hot chocolate? Brownies. Meron ako mga binake na pastries. Nasa ref. Dapat baon ng mga bata yun bukas eh. Pero pwede ka naman tumikim kahit isa. hot chocolate? Brownies? Sa akin? Rodel naman. Yun lang kasi yung nagawa ko eh. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Bukas pa. Ikaw din ang nag-grocery? Oo. Para hindi na mahirapan si Jem. Ako rin na nagluluto para sa amin ng mga bata. Hindi ko alam na ikaw na pala nagsusuot ng saya sa bahay na to. Nako, moderno naman na ang mundo. Wala nang kaso kung lalaki ang magluluto o mamalengke. Huwag mong sabihin si Jem ang provider dito sa bahay. Masasapak na talaga kita. Ni minsan, hindi siya gumastos sa mga bayarin dito sa bahay nung kami pang dalawa. Hindi ah. Ako pa rin naman. Nag-aabot lang ng konti si Jem para sa ibang kailangan. Dapat nga, wala na siyang sinasalong gastusin dito sa bahay. Dapat ikaw na ang gumagawa nun. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang mag-provide. Si Jem naman ang nag-i-insist na gawin yun eh. Kung ako lang masusunod, ayoko rin naman sana mag-abot pa siya. Pero nagagalit siya kapag hindi ko tinatanggap yung inaabot niya eh. Kasi masyado kang malamya. Kung magpapaka-alpha ka sa kanya, hindi yan mag-aabot sa'yo ng pera. E-enjoy na lang niya ang buhay prinsesa dito sa bahay. Hindi nga lang siya buhay prinsesa dito eh. Buhay reyna din. Kailan pa nag-ambag ng pera ang prinsesa sa bahay? Kakabasa mo yan ng fairy tale. At ikaw, Rodel, ha? Wag na wag mong susubukang basahan ng mga fairy tale ang mga anak mong lalaki. Tatamaan ka talaga sa akin. Walang ganun. Kahit itanong mo pa sa kanila, puro nga horror ang pinapanood namin eh. Nakukwento ba nila? Medyo nakakatakot talaga na pelikula yung pinipili ko. At proud ka ron.
Samantalang binida sa akin ng mga anak ko na mas malakas ka pa raw tumili kaysa sa nanay nila. Biruan lang namin yung tili na yun para ma-excite sila sa pinapanood namin. Hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Hindi kita maintindihan. Henry, huwag mo sana mamasamahin ha, pero ayos naman ang mga anak mo sa akin eh. Huwag ka na mag-alala sa kanila. Kasi masaya naman sila kapag kasama ako. Napoprotektahan ko naman sila kahit papano. Napoprotektahan? Ang lamya mo nga eh. Paano mo sila mapoprotektahan kung nagsusuot ka ng bulaklaki na apron at gumagawa pa ng brownies at hot chocolate? Hindi naman basihan ang pagbe-bake ng brownies para maprotektahan mo ang pamilya mo. At para sabihin ko sa'yo, masarap ako magtimpla ng hot chocolate. Subukan mo muna kasi. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sorry kung tingin mo kulang ako. Pero sabi naman ni Jem, ayos lang yung mga ginagawa ko para sa kanila mag-ina. Hindi naman siya nagre-reklamo. Sa ngayon, ayos lang sa kanya. Sa ngayon, hindi pa siya magrereklamo. Pero kilala ko si Jem. Pag tumagal kayo, isusumbat na niya sa'yo lahat ng mga napapansin niya. Pustahan tayo. Iyang pagiging malamya mo, ipapamukha niya sa'yo balang araw yan kapag natauhan na siya. Lalo na kapag nakita niyang hindi ka karapat-dapat na maging haligi ng tahanan dahil hindi mo sila kayang protektahan. Sana naman hindi ka manghusga kaagad. Kung ayaw mong husgahan kita, huwag kang magpakita ng mga bagay na kahusga-husga. Hindi na ako nakaimik noon at hindi ko nga rin siya natignan ng maayos. Nakatingin lamang ako sa may sahig. Kunwari ay may napansin akong dumi sa suot kong tsinelas. Maya-maya pa'y biglang hinila ni Henry ang suot kong bulaklaking apron. Nagulat ako. Hindi ako kaagad nakareact. Bigla niyang binato sa mukha ko yon at saka mabilis na tumalikod para umalis na. Naiyak na lamang ako sa pangdadaot niya sa akin. Napahiya ako sa ginawa niya. Sa unang beses, nasaling ang pride ko bilang isang lalaki. Lalo na sa pagtapon ng apron sa mukha ko. Bakit ganon siya kung umasta? Ano bang mali sa pagiging malamya? Kahit malamya ako ay hindi naman ako bakla. Alam ko sa sarili ko na lalaking lalaki ako at masyado lang sigurong feminine. Madalas yun nga ang nagpapahamak sa akin. Lalo na nung nag-aaral pa lamang ako. Pero hindi ko yun binago, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging feminine ko. Wala naman akong nasasaktang ibang tao at saka minahal nga yun ni Jem sa akin. Masaya rin ako sa nakasanayan ko. Bakit si Henry patong nagagalit, hindi ko naman siya palaging nakakasama sa bahay. Hindi ko naman siya nasasagasaan sa pagiging malamya ko. Ilang beses siyang pabalik-balik sa bahay para lamang sindakin ako palagi. Pasalamat na lamang siya at mahaba ang pasensya ko. Kaya hindi ko siya pinapatulan. Gusto niya talaga akong i-trigger. Mula noon ay mas napapadalas na ang pagdalaw niya sa bahay kapag wala ang mag-iina niya. Mas napadalas na rin ang pang-iinsulto niya sa akin, Papa Dudut. Rodel, Wala sina Jem at mga bata dito. paulit-ulit ka na lang sa linya mong yan. Alam ko namang wala sila rito kapag dumadalaw ako. Hindi ako tanga. Pinapaalala ko lang ang usapan nyo ni Jem na dadalaw ka lang dito kapag nandito ang mga bata. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa ex-misis ko? Hindi kita isusumbong sa girlfriend ko. Huwag ka mag-alala. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nakuha mo rin ang ugali ng ibang babae na chismosa. Umalis ka na lang, Henry, kung wala ka namang ibang sasabing importante. Magpaplansya pa ako ng uniform ng mga bata. Akala ko naman tigasin na. Taga-plansya ka na rin? Talaga ba? Bukas, ano na ang gagawin mo? Taga-manicure ni Jem? Marami nang ginagawa si Jem lalo't nagkasakit ang nanay niya. Kailangan ko siyang tulungan sa mga gawaing bahay. Kailangan mo siyang tulungan o talagang na-enjoy mo lang ang mga gawaing babae? Masama ba kung oo? Wala ka na talagang pag-asa. Tapatin mo nga ako, Henry. Nako, pati pagtatalak ng babae, kuwang-kuha mo na rin. Wala na talaga to. Wala na. Alam mo kung ano pang nakuha ko sa mga babae? Yung galing nilang bumasa ng isang tao. Oh, anong gusto mong puntuin dyan? Na kaya ka nagiging dominante sa akin
para iparamdam na hindi ako bagay sa bahay na to. Na ikaw lang dapat ang kilalanin na leader. Hindi ka naman talaga bagay sa bahay na to. Tama ka. Dahil gusto mo, ikaw pa rin ang haligi ng tahanan. Hindi matanggap ng pride mo na may bagong lalaki na dito. Pakiramdam mo, threat ako sa'yo. Threat? Sige, ano pa ang iniisip mo? Papakinggan kita. Na kaya ka ganyan kagaspang sa akin dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Jem. At gusto mong bumalik sa kanya. Kasi nagsisisi ka dahil meron na siyang pinalit sa'yo na nagpapasaya sa kanya ngayon. Sorry ka na lang, Henry, pero ako na ang mahal niya. Ang hirap kontrahin ng mga sinasabi ko kasi totoo lahat, no? Hindi ko naman itatanggi na mahal ko pa rin si Jem. Pero hindi ko na siya gustong bumalik sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pinapaubaya ko na ang mag-iina ko sa'yo, di ba? Pinapaubaya? Parang hindi naman. Bantay sarado ka nga palagi. Hindi ako makagalaw ng maayos kasi bawat gawin ko, pinamumukha mong laging mali ako. Ay, pati emosyon ng babae nakuha mo. Wala ka ba kahit katiting na pagkalalaki man lang? Bakit ba ganito ka sa akin? Dahil kailangan na mag-iina ko ng poprotekta sa kanila. Pinoprotektahan ko naman sila sa paraang alam ko. Hindi yan sapat. Eh di ikaw na lang gumawa. Tutal, ikaw lang naman may alam ko paano sila poprotektahan. Eh di sige, ikaw na. Sige lang, ikaw na. Kailangan kita para protektahan sila. Hindi kita maintindihan. Diretsahin mo na lang ako. Para ka rin babae. Puro putak. Hindi mo madiretso kung ano gusto sabihin. Oh, Henry, ayos ka lang? Sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko yung sinasadya. Rodel, may taning na ang buhay ko. Ano sabi mo? Kaya kailangan kitang maging matatag para makayanan mong maging haligi nila. Dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yun magagawa para sa kanila. Teka, alam ba to ni Jem? Hindi pa. Halika, sabihin natin. Sasamahan kita. Kailangan niya tumalaman. Hindi pwede. Hindi. Rodel, iniwan ko siya nung nalaman kong may malubana akong sakit. At pinangako ko sa sarili ko na hindi niya yun malalaman. Kaya hindi mo yun sasabihin. Karapatan niyang malaman yun. At karapatan ko ring maging matatag at malakas para sa kanila. Ako ang haligi. Hindi ako pwedeng makitaan ng kahinaan. Kaya bago pa ako tuluyang manghina, kailangan ko nang makalayo sa kanila. At higit sa lahat, kailangan ko matulungan ang bagong magiging haligi nila. Ikaw yun, Rodel. Konti na lang ang panahon na natitira sa akin. Kailangan kong makita na mapoprotektahan mo ang pamilya ko. Hindi ako matatahimik kung hindi mo yun magagawa at magpapabaya lang ako. Yun ang unang beses na nakita ko ang kahinaan ni Henry. Isang kahinaan na hindi ko pwedeng gamitin laban sa kanya. Kung ibang tao lang siguro ako ay baka ginamit ko na yon para makaganti sa lahat ng ginawa niyang pangdadaot sa akin. Pero naiintindihan ko siya. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Gusto lamang niyang may matibay na humalili sa kanya bilang haligi ng tahanan. Hindi man ako nagkaroon ng chance na makilala ang tatay ko pero hindi yon kakulangan sa parte ko para maunawaan ang pinagdadaanan ni Henry. Isa siyang ama, isang asawa. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang maging matibay na sandigan ng kanyang pamilya. Kahit siya mismo ang nahihirapan. Kahit wala siyang ibang mapagsabihan. Ama siya. Isang mabuting haligi ng tahanan. Tumaas lalo ang respeto ko sa kanya noong hinayaan niya ang sarili niyang umamin sa kahinaan niya. Ang kanyang pamilya sina Jem at ang mga bata. Gusto ko talagang sabihin kay Jem ang nangyayari kay Henry pero nagbitiw na ako ng pangako kay Henry na mananatiling sekreto ang tungkol sa sakit niya. Saka na lang daw pwedeng malaman ng kanyang mag-iina ang kalagayan niya kapag nasa loob na siya ng kabaong at hindi na niya makikita kung paano sila magluksa at maging mahina dahil sa pagkawala niya. Hindi raw kasi niya kayang makita na madurog ang mga anak niya kapag nalaman nilang may taning na ang buhay ng ama nila. Baka mas lalo lang daw siyang manghina at mawala ng respeto sa sarili niya bilang isang ama dahil hindi niya magawang i-shield
ang mga anak niya sa ganong pagsubok. Hindi ako sumang-ayon sa kanya roon, pero ano bang magagawa ko kung mas nananaig ang pride niya bilang isang lalaki? Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan ninyo ako at kung sakali lang ay baka may tips din kayo kung paano maging haligi ng tahanan tulad ng gustong mangyari ni Henry sa akin. Gusto ko siyang pagbigyan sa kahilingan niya pero hindi ko alam kung paano yon sisimulan. Maraming salamat po. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rodel. Ang tindi ng barangay love stories na to Hindi mo akalain talaga, literal na plot twist ang ending. Eh ikaw, anong akala mong ending sana? I-share mo na yan sa aming comment section. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Ako po si Alicia. At matagal na akong tagahanga ng Barangay LS dahil madalas ko po itong napapanood sa Facebook. Tuwing naririnig ko po ang mga kwento ng mga senders ninyo ay tuwang-tuwa po ako kapag naisipan kong magpadala na rin ng sulat sa inyo. Lumaki po ako sa isang masayang pamilya, ngunit nagbago ang lahat nang pumanaw ang papa ko. At nang dahil doon ay mag-isa akong tinaguyod ni mama. At sa awa ng Diyos ay nalagpasan naman namin ang lahat ng mga pagsubok. Pero nang mapansin ni mama na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin, pero hindi pa rin tumataas ang sahod niya, dito sa Pilipinas ay naisipan niyang mag-ibang bansa. Lalo na't mag-i-enroll na ako sa college. Sa totoo lang ay natuwa ako nung una dahil ibig sabihin ay magkakaroon ako ng freedom pag nag-college na ako. Ngunit hindi ko inakala na may iba palang plano si mama para sa akin. Makalipas ng ilang araw, naghanap si mama ng kasambahay sa Facebook. Sa simula ay tutol ako sa gustong mangyari ni mama kasi hindi na ako bata at kaya ko namang mag-isa. Pero sinabi ni mama na mas mapapanatag ang loob niya kung may kasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Kaya napilitan na lamang akong sundin si mama, Papa Dudut. Nakita ni mama si Ate Rosalie sa Facebook sa group ng mga kasambahay na naghahanap ng trabaho. Mabait at masunurin si Ate Rosalie at hindi niya kailanman binigyan ng sakit sa ulo si mama. Maayos din ang pakikitungo niya sa akin kaya halos wala na akong ginawa sa bahay dahil siya na ang nag-aasikaso ng lahat ng mga gawaing bahay. Nang umalis na si mama papunta sa airport, kami na lamang ni Ate Rosalie ang naiwan sa bahay. Makalipas nga ang ilang araw, sinamahan niya ako sa pagpapa-enroll sa kolehiyo. Nang mga panahon na yon ay naging pangalawang nanay ko na siya. O di kaya ay parang kapatid ko na si Ate Rosalie at habang tumatagal ay mas lalo akong nagpapasalamat na nandyan palagi si Ate Rosalie para sa akin. Alicia, ito na yung bacon na pinapaluto mo sa akin. Ang bango naman! Thank you, Ate Rosalie! Maliit na bagay? Sige na, maupo ka na. Dito na po kayo. Sabayan niyo na rin po akong kumain. Ayos lang ako. Mauna ka na. Sige po, kayong bahala. Nga pala, excited ka na ba sa paparating na pasukan? Naku po, hindi lang excited, kundi super excited! Mabuti naman kung ganon. Alam mo ba, ang totoo niyan, inggit na inggit nga ako sa'yo eh. Ha? Bakit naman? Kasi minsan, hindi ako nakatungtong ng kolehiyo. So, ang ibig niyong sabihin? Oo, high school lang natapos ko. Salat kasi sa buhay yung mga magulang ko. Kaya eto, kinailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko. Ako na lang kasi inaasahan ng mama at papa ko eh. Naku, Ate Rosalie, wag na po kayong malungkot. Isipin niyo na lang po na hindi natin makikilala ang isa't isa kung nakapagtapos kayo sa pag-aaral, di ba? Kung sa bagay. Alam mo, nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko. Ate naman, anong alaga?
Ginawa mo na naman akong bata niyan eh. Magka-college na po ako. Basta. Nagpapasalamat ako na ikaw yung naging alaga ko kasi sobrang bait nyo ng mama mo sa akin. Nako, deserve na deserve niyo po yan kasi ganun rin naman kayo sa amin eh. Eto lang ang sasabihin ko sa'yo Sana makinig ka. Ano po yun? Ipagpaliban mo na muna yung boyfriend na yan, okay? Ate naman eh. Seryoso ako! Marami akong naririnig na kwento na maraming bata ang hindi nakakatapos ng pag-aaral kasi maagang nabubuntis o di kaya nagtatanan. Ibahin niyo po ako kasi wala po sa wishlist ko ang mabuntis. Si ate talaga para na po kayong si mama. Naninigurado lang kasi sigurado ako na akong sisisihin ng mama mo kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kawawa naman ang mama mo kung sakasakali. Nasa ibang bansa siya nagpapakahirap. Tapos mabubuntis ka lang, 'di ba? Ay nako, ewan ko po sa inyo. Basta ako, hindi na ako makapaghintay sa darating na pasukan. Ay, siya nga pala ate. Thank you Thank you saan? Thank you kasi sinamahan mo ako na mag-enroll noong nakaraan. Ano ka ba? Wala yun. Kung gusto mo sunduin pa kita araw-araw eh. Ay ate, OA ka na Bakit? Ayaw mo ba? Ano ba naman yan? Dito na lang po kayo sa bahay. So kinakahiya mo ko porket katulong mo lang ako, ganun ba yon? Hindi naman sa ganon. Kung ganun, ba't tayo mo sunduin kita? Tinatanong pa ba yan? Wala na ako sa high school, no? College na po ako at kailangan ko na maging independent. Naks, magka-college ka lang, may pa-English ka nang nalalaman. Syempre naman! Uy, kung may free time ka, turuan mo naman ako ng mga tinuturo sa college. Nang sa ganun maramdaman ko rin na nakapag-college ako. Don't worry ate, I got you! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Alam niyo po, ang dami niyo nang sinasabi. Sabayin niyo na nga lang ako kumain dito, gutom lang yan eh. Mauna ka na, busog pa ako. Ay, ang taray! Sure na ba yan? O sige, kayo din. Ubusin ko na lang tong bacon na niluto nyo. Bango-bango pa naman, oh. Ay, nagbago na nga pala isip ko. Ang dami niyong arte-ate. Kakain ka rin naman pala. Mapilit ka eh. Para sa akin ay parang kapatid o nanay na si Ate Rosalie Papadudut. Nagkakasundo kami sa lahat ng bagay at sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Dahil kay Ate Rosalie ay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Mas lalo pang natuwa si Mama tuwing nagvi-video call kami kasi nakikita niya kung gaano kami kasaya ni Ate Rosalie. Masaya si Mama dahil parang pamilya na rin si Ate Rosalie sa amin at ganon din kami sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot ay sobrang swerte namin dahil pakiramdam ko ay higit pa siya sa isang kasambahay o yaya. Ang totoo po niyan ay hindi ko na gaanong nararamdaman ng puwang na iniwan ni Mama dahil nandyan palagi si Ate Rosalie na laging sumusuporta at kasama ko sa pang-araw-araw. Parang siya na ang pumuno sa puwang na iniwan ni Mama noong mga panahong yon. Siya ang naging kakampi ko, kaibigan at tagapag-alaga sa lahat ng oras. Pero syempre kahit na ganoon ay nami-miss ko pa rin naman si Mama. Halos 3 beses sa isang linggo ay tumatawag at nakikipag-video call siya kay Ate Rosalie at sa akin para kumustahin kami at para malaman kung ano ang nangyayari sa buhay namin. Kaya kahit malayo si Mama ay ramdam pa rin namin ang pagmamahal at pag-aalaga niya sa amin. Lumipas ang ilang linggo at mas lalo lamang akong na-excite sa unang araw ko sa klase. Noong high school, hindi ako masyadong napapansin ang mga kaklase ko at wala akong mga kaibigan. Pero ngayon nag-college na ako ay ramdam ko na pwedeng magbago ang lahat ng yon. Nang dumating ang allowance na pinadala ni Mama, sinamahan ako ni Ate Rosalie sa mall para mamili ng mga bagong gamit para sa eskwela. At dahil mahal na mahal ko si Ate Rosalie, syempre binilhan ko rin siya ng mga bagong damit. Ganon kami ka-close, Papadudut. At makalipas ang ilang linggo, dumating na rin ang pinakahihintay kong araw. Ang first day ko sa college. Sobrang namangha ko sa laki at ganda ng mga classrooms namin. Hindi ko inakala na mas malaki pa ito kumpara sa mga naging classroom ko noong high school. Tahimik lamang ako noong unang araw ko sa college dahil ayokong
magpaka-trying hard para lamang makisabay sa iba. Sa halip ay taimtim ko na lamang na ipinagdasal na sana may lumapit sa akin at maging kaibigan ko sa araw na yon. At noong nag-lunch break na kami, parang sinagot na nga ng tadhana ang dasal ko dahil habang kumakain ako ng mag-isa sa cafeteria, may lumapit sa akin at nagpakilala. Si Karen. Hi, girl! Ako nga pala si Karen. Ikaw yung kaklase ko sa math, diba? Oo. Hello, Alicia nga pala. Nice to meet you, girl. Nice to meet you too. Halika, sabayan mo na akong kumain. Ay, pasa ko dyan. Diet kasi ako for today's video eh. Anyway, nilapitan kita dito kasi mukha kang mabait at approachable. Thank you. Ikaw din, hindi ka lang maganda. Mukha ka pang cool kid. Aba, syempre naman. Tingnan mo nga tong school na to, ang daming haggard at tsaka. Ay, sorry. Uy, huwag ka magalit. Hindi ka kasali doon ha. Hindi ikaw yung tinutukoy ko. Ano ka ba? Okay lang. Anyway, pagkatapos mong kumain dyan, may one-time limited offer ako just for you. Ha? Ano naman yun? Open-minded ka ba? Ano ba yan? Hindi kita maintindihan? O siya, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatapatin na kita. Okay? Naghahanap ako ng makakabonding. May bar kasi ako na gusto kong puntahan at naghahanap ako ng kasama. Bar? Ibig mong sabihin, umiinom ka na? OMG! Huwag mo sabihin hindi ka pa nakakainom. Parang ganun na nga. De bale, sabi nga nila, there's always a first time to everything. Di ba? Pasensya ka na ha, pero mukhang hindi kita masasamahan dyan. Girl naman! Huwag kang killjoy. Samahan mo na ako. Sige na naman Simulat sa pool kasi, hindi pa ako nakakainom ng alak. Paano kung may masamang mangyari sa akin? Alicia, tingnan mo ako ng maigi. Matagal na akong umiinom. Mukha bang may masamang nangyari sa akin? Wala naman, diba? Tsaka isa pa, sabay naman tayong pupunta dun Hindi kita iiwan, promise. O siya, sige na nga. Magkita na lang tayo pagkatapos ng klase. Ano? Pagkatapos ng klase? Oo, bakit? Huwag kang magpatawa. Haggard at uugod-ugod na tayo kung aantayin pa natin na matapos yung araw na to. So, ibig mong sabihin? Oo, pagkatapos mong kumain dyan, aalis na tayo. Naku, pero ayoko mag-cutting classes. Ang OA mo naman. Ngayon lang naman natin gagawin to Maniwala ka sa akin. Hindi ka babagsak. Tsaka isa pa, first day of classes ngayon. Puro introduce yourself lang ang maririnig mo ngayong araw na to. Alam mo ikaw, bilib din ako sa tapang mo eh. So, ibig sabihin yan, pumapayag ka na? Oo na. Ay, ayan, sa wakas! Pero ngayon lang natin gagawin to ha. Pangako yan. Pero sandali lang, bukas na ba yung bar na sinasabi mo? Girl, 24 hours yun. Pero yun nga lang, yung sayawan at disco mamayang gabi pa. Pero okay lang yun. At least buong hapon tayong magiinuman at magchichikahan habang hindi pa nagsisimula yung sayawan, di ba? Kung sa bagay. Ay nga pala, Alicia. May ipapakiusap sana ako sa'yo. Ano yun? May extra ka ba dyan? Ha? Kailangan ko kasi ng pera Sige na naman please. Saan mo naman gagamitin? Bibili ako ng Yossi. Ano? Naninigarilyo ka? Oh, ba't mukhang gulat na gulat ka dyan? Walang basagan ng trip. Sige na naman, kahit barya lang. Hindi pa kasi ako nakakapag-withdraw ng pera Ay, sige na nga. Ay, ayan! Perfect! Excited na ako! Bilisan mo na kumain dyan! Pagkatapos kong kumain sa cafeteria, bumili muna kami ni Karen ng Yossi sa isang convenience store bago kami dumiretso sa bar na sinasabi niya. Sobrang kinabahan ako noon, Papa Dudut, dahil ni minsan ay hindi ko pa nasubukang mag-cutting classes o uminom ng alak. Matagal ko na pong ipinagdarasal kay Lord na sana'y magkaroon ako ng mga tunay na kaibigan at hindi na ako maging loner. Pero hindi ko inakala na ang magiging kaibigan ko ay isang taong mahilig uminom at manigarilyo.
Unti-unti niyang naipakilala sa akin ang mga bagay na dati ay hindi ko inaasahan na susubukan ko. Pagdating namin ni Karen sa bar, bumili kami ng 2 bucket ng beer. Nung nagkaroon na ako ng amats, pakiramdam ko ay mas lalo kong nai-enjoy ang lahat. Parang mas nag-relax ako at mas komportable. Kaya naman tuloy-tuloy labang kami ni Karen sa pag-inom hanggang sa pareho na kaming tuluyang nalasing. Nagsimula na rin kaming sumayaw sa bar ng gabi na yon. Nagsinungaling ako kay Ate Rosalie nung mga panahong yon. Nag-text ako sa kanya at sinabi ko na nasa coffee shop ako. Pero ang totoo niyan, nandun kami ni Karen sa bar, umiinom, sumasayaw at nakikipag-usap sa mga cute boys. Nang umuwi ako sa bahay ng gabing yon ay nakatulog na si Ate Rosalie. Kaya dahan-dahan akong pumasok sa kwarto ko at kinabukasan ay nagpanggap akong walang nangyari at mukhang hindi rin naman nagduda si Ate Rosalie sa akin. Akala ko isang gabi lamang yon ang kasiyahan. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon, Papa Dudut. Unti-unti ay naging madalas ang pagkakating classes ko para samahan si Karen sa mga gimmick niya. Halos gabi-gabi na kaming sumasayaw at nalalasing sa bar, Papa Dudut. Unti-unti ay hindi ko na nabibigyan ng sapat na pansin ang pag-aaral ko dahil unti-unti na akong nalulubog sa buhay na puno ng bisyo at mga panandaliang kasiyahan kasama ng bago kong kaibigan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi lang pag-inom ang bisyong natutunan ko, kundi pati na rin ang pagyoyosi at sa puntong ito ay halos bagsak na ang mga subjects ko sa eskwelahan at bihira na akong pumasok. Pero syempre nilihim ko ito kay Mama at kay Ate Rosalie. Akala nila ay nasa school lamang ako buong araw o kaya naman ay gumagawa ng project kasama ang mga kaklase ko. Pero ang totoo ay halos buong araw ako na nasa mga club at mga bar kasama si Karen. Grabe talaga ang impluwensya ni Karen sa akin, Papa Dudut. Aaminin ko na nadala ako sa lahat ng mga bisyo niya dahil hinahangaan ko siya. Maganda si Karen at palaging may kumpiyansa sa kanyang sarili. Kaya naman habang tumatagal ay napapansin ko na palagi ko na siyang ginagaya. Hindi lang sa mga bisyo niya, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita, kilos, at pati na rin sa kanyang pananamit. Nagagawa rin ni Karen ang mga gusto niyang gawin dahil parehong nasa abroad ang mga magulang niya. Tulad ko ay pinapadalhan lamang siya ng allowance ng mga magulang niya kaya malaya kaming dalawa na gawin ang mga bagay na gusto namin ng walang nakakaalam, kabilang na dito ang pagyoyosi. Nung una hindi ko talaga nagustuhan ang lasa ng sigarilyo. Ubo ako ng ubo noong mga panahon na yon at pakiramdam ko ay aatakihin ako ng higa. Pero habang tumatagal ay nasanay ako at unti-unti kong nagustuhan ang pagyoyosi. Lalo na kapag may kasamang beer. Halos araw-araw na kaming nagyoyosi ni Karen kaya naging parte na rin po ito ng routine namin. Noong time na yon, inggit na inggit ako kay Karen dahil umuupa siya ng apartment at wala siyang ibang kasama kasi nasa ibang bansa nga ang mga magulang niya. Samantalang ako ay kailangan ko pang mag-ingat at ilihim ang lahat kay Ate Rosalie. Alam ko kasi na kapag nalaman niya na hindi na ako nag-aaral ng maayos at natuto na akong uminom at manigarilyo, panigurado na makakarating po ito kay Mama. Pero habang tumatagal ay mas lalo akong gumaling sa paglilihim at pagpapanggap kay Ate Rosalie para hindi niya malaman ang katotohanan. May isa pa akong chika. Isplok mo na yan, Day! Alam mo ba, nung nasa high school pa ako, pumasok ako sa classroom na nangangamoy yosi. Totoo ba? Oo! At eto yung exciting na part. Ano? Yung mga kaklase kong lalaki yung pinagbintangan ng teacher. Hala, kawawa naman pala. Paano
Ano ba naman kasi? Mukha kasing sanggano yung mga lalaki kong kaklase. Kaya ayun, sila tuloy yung napagbintangan na naninigarilyo. Bruha ka nga talaga ng taon. Grabe, hindi ka na naawa. Anyway, change topic na nga lang. So, totoo ba yung sinabi mo na may chimay ka sa bahay nyo? Ang lakas mo maka 12 years old girl ha? Grabe ka naman. Gusto kasi ni Mama na may makasama ako sa bahay habang nasa ibang bansa siya. Yun lang yun. Whatever, wala ka pa rin independence. Pero at least may nag-aasikaso ng mga gawaing bahay, di ba? Kahit na! Sabihin mo nga sa akin, malaya ka bang nakakapagyosi sa bahay nyo? Hindi. Mismo! Kasi may chimay ka. Tingnan mo ko, malaya ako nagagawa ang lahat ng gusto kong gawin kasi mag-isa lang ako. Kahit ubusin ko pa yung isang kahan ng sigarilyo sa kwarto ko, walang makakapansin at walang magagalit kasi may freedom ako. Oo na, nagyayabang ka na naman. Eh di ikaw na yung may freedom. Ay naku girl, kung ako sa'yo, kausapin mo yung mama mo na paalisin na yung si... Sino ulit yun? Si Ate Rosalie. Oh yun, si Chimay. Ay hala, teka lang. Oh, ba't mukhang hindi ka mapakali dyan? Kailangan kong tawagan si Ate Rosalie. Baka magtaka mamaya yun kung bakit hindi pa ako nakakauwi. Ano ba naman yan? Nakakaloka. Shh, ito na. Oh, Alicia! Gabing-gabi na! Hindi ka pa ba uuwi? Ate, pasensya na ha. Pero may kailangan pa kasi akong tapusin na project eh. Oy, napapansin ko na napapadalas na yung project na yan ha? Sigurado ka bang yan ang inaasikaso mo? Baka mamaya kung saan ka na nagpupunta ha? Akin na. Ha? Bakit? Ako na bahala dyan. Ibigay mo na lang sa akin yung cellphone. Ako nakakausap dyan. Sige na nga. Oh, eto. Hello po? Sino to? Si Karen po to, kaklase ni Alicia. Kayo po ba si Ate Rosalie? Oo, bakit? Naku, Ate Rosalie, pasensya na po kayo ha. Pero nasa coffee shop po kasi kami ni Alicia eh. May tinatapos lang kami na project. Ganun ba? Gusto niyo ba sunduin ko na lang kayo dyan sa coffee shop? Ay, naku po, wag na. Nakakahiya naman. Wag po kayo mag-alala. Uuwi na rin po kami mamaya. Sige, basta mag-ingat kayo. Okay po, bye! Hala? Ang bilis mo naman napaniwala si Ate Rosalie. Ako pa ba? Ang dami kasing sinasabi ng chimay mo eh. Panira ng trip. Kaya ayan, ginawan ko na ng paraan. So ano, hindi ka man lang ba magta-thank you sa akin? Salamat. OMG, ayan na! Magsisimula na yung sayawan! Wait lang girl! Bago tayo sumayaw, yosin naman muna tayo sa labas oh. Sige na nga! Dala mo ba yung lighter mo? Ay wala, pero may posporo ako. Halika na nga! Nang mga panahong yun ay sobrang na-enjoy ko talaga ang pagkakaibigan namin ni Karen. Noong high school pa lamang ako papadudot, nilalayuan ako ng mga tao at halos walang nakikipag-usap sa akin, pero nang makilala ko si Karen, pakiramdam ko po ay nagbago ang lahat. Para na rin ako naging cool kid. Ramdam ko na may kasama na ako at may taong tumatanggap sa akin. Pero papadudot natapos din ang masasayang araw na yon dahil halos binagsak ko na lahat ng subjects ko sa school. Alam kong kapag nalaman ito ni Mama at ni Ate Rosalie ay tiyak na maghahalo ang balat sa tinalupan. Kaya agad akong lumapit kay Karen para maghanap ng karamay. At hindi na rin ako nagulat nang malaman ko na ganon din ang sitwasyon ni Karen sa eskwelahan. Puro bagsak din ang grades niya at wala itong naipasa na subject. Pero ang kinagulat ko lang talaga ay mukhang hindi man lang nabahala si Karen sa dami ng subjects na ibinagsak niya. Dito na niya inamin na may kakilala siyang marunong mag-photoshop ng school records. Ngunit may kapalit na malaking halaga. Agad ako nagpatulong sa kakilala niya at nagawa rin itong i-photoshop ang mga grades ko. Ipinakita ko ang peking school records kina Mama at Ate Rosalie at sobrang natuwa sila sa akin. Pero ang hindi nila alam, lahat ng yon ay isang malaking kasinungalingan lamang. Aminin ko, papadudot, na sobrang nakonsensya ako noon, lalo na nang magpadala si Mama ng pera para sa enrollment ko sa paparating na second semester.
Ang hindi niya alam ay magiging irregular student na ako dahil uulitin ko ang lahat ng subjects na nabagsak ko noong first semester. Habang tumatagal ay mas lalo lamang akong na-stress sa mga pinagdadaanan ko kaya nagsimula akong magyosi sa kwarto ko para maibsan ang kaba ko kahit papaano. At para naman matakpan ang amoy ng sigarilyo, bumili ako ng iba't ibang pabango, perfume, air freshener at scented candle. At para hindi maamoy ni Ate Rosalie ang usok ay tinatakpan ko pa ang ilalim ng pintuan ng kumot para hindi lumabas ang amoy papadudot. Alicia! Lumabas ka na dyan! Kumain ka na! Sige po, sandali lang. Yun. Usok. Masama na pinaghihintay yung grasya. Halika na! Andyan na po! Pambihira ka talagang bata ka. Ba't ang tagal mo lumabas ng kwarto, ha? Pasensya na po. May pinapanood lang kasi akong teleserye. Kumain ka na dyan. Pinagluto kita ng adobo. Salamat. Sige, dyan ka na muna. Maglilinis na muna ako. Alicia! Ay, Ate Rosalie naman! Kung mga sigaw ka, alam mo na sunugan. Bakit ba? Ano ba kasi yon? Bakit may mga upos ng yosi sa basurahan mo, ha? Patay! At kailan ka ba natutong manigarilyo, ha? Ano? Magsasalita ka o isusumbong kita sa mama mo? Ate! Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, sana naman wag makarating to kay Mama. Oh, inamin ko na. Nagyayosi ako. Ano ka ba naman, Alicia? Hindi mo ba alam na yung mga ganitong klaseng bisyo, dadalin mo yan hanggang sa pagtanda mo? Maniwala ka sa akin, ikakapahamak mo lang yung pagyayosi mo kung ipagpapatuloy mo yan. Oo na, promise. Hindi ko na po talaga uulitin. Sigurado na ba yan? Oo, pangako. O siya, sige. Sige na, kumain ka na doon. Mamaya na lang ako kakain. Dito na muna ako. Sige na po. Ay, kung ganun, ako na lang muna lalabas ng kwarto mo. Kailangan ko na malamig na tubig. Bigla ako na high blood sa'yo. Ay, naku, paano ba to? Nasaan na ba yung cellphone ko? Ito. Girl, kumusta ka na? Anong ganap? Karen, may problema ako. Kumalma ka nga muna. Ano ba kasi yun, ha? Alam na ni Ate Rosalie na nagyosi ako. Ang tanga mo naman, girl. Paano naman niya nalaman, Aber? Hindi ko naman kasi akalain na halongkatin niya yung basurahan ko dito sa loob ng kwarto eh. Yan ang problema sa mga chimay na yan, eh. Masyadong pakialamera. Naku, yan ang nga ba yung sinasabi ko sa'yo, eh. Mamaya mo na ako sermonan. Hindi ka nakakatulong eh. Teka nga lang, ba't mo ba kasi ako tinawagan, ha? Ano naman kinalaman ko kung nahuli ka ng chimay mo? Ewan, hindi ko na alam. Basta natataranta ako. Ano ba kasi talaga ang problema mo, ha? Sinabi ba niya na magsusumbong siya sa mama mo? Ayun na nga, mukhang wala naman siyang balak na magsumbong. Pero, ewan ko ba, hindi pa rin ako mapakali eh. Kasi, sigurado ako na anytime pwede niya akong isumbong kay mama. Hello? Andiyan ka pa ba? Oo! Manahimik ka nga muna. Nag-iisip na nga ako, oh. O ano, may naisip ka na ba? Shucks, may naisip na ako. Alicia girl, eto makinig ka. Eto ang gagawin mo. Kunin mo yung cellphone ng simay nyo at ilublob mo sa tubig para hindi niya mahalata na may sumira ng cellphone niya. Nang sa ganon, hindi na rin siya makakapagsumbong sa mama mo. Ayoko nga! Girl, pag nagsumbong yan sa mama mo, ikaw ang madedehado dito. Sige ka, ikaw rin. Pero kailangan ko ba talagang sirain yung cellphone niya? Ang dami mo namang arte. O siya, eto na, mag-iisip pa ako. Karen, paano kaya kung pakiusapan ko na lang si mama na paalisin si Ate Rosalie? Wow ha, sobrang original ng plano mo. Parang narinig ko na yung dati pa. Teka lang, saan ko nga ba huling narinig yan? Ay, oo nga pala, sa akin nga pala mismo galing yung suggestion na yun, no? Kaloka ka. Girl,
sinasabi sa'yo na masasakal at mawawalan ka lang ng freedom kung kasama mo sa iisang bahay ang chimay nyo. Pero sigurado kung hindi pa alisin ni Mama si Ate Rosalie ng ganun-ganun na lang. Wait, alam ko na. Ano? Kailangan nating siraan yung chimay mo para yung mama mo na mismo magpaalis sa kanya. Kailangan pa talaga natin siyang siraan? Alam mo, ikaw ang dami mong arte. Oo, eto, makinig ka. Pagmumukain nating magnanakaw yung chimay mo para mawala ng tiwala yung mama mo sa kanya. Pero Karen... Naaalibad para na ako sa'yo. So ano, gagawin mo ba o hintayin na lang natin na isuplong ka ng Rosalie na yun sa mama mo? Sige na nga! Okay, ganito, makinig ka. May naisip si Karen na plano kung paano namin mapapatanggal sa trabaho si Ate Rosalie. Sabi niya ay dapat naming pagmukaing magnanakaw si Ate Rosalie para kusa na siyang sisitahin ni Mama. At para mangyari yon ay kailangan daw ilagay ko ang mga importanteng gamit ko tulad ng laptop at wallet sa bag ni Ate Rosalie. At kailangan ko raw itong i-video para maipakita kay Mama. Naniniwala si Karen na magiging epektibo ang plano dahil hindi pa nag-iisang taon mula nang mamasukan si Ate Rosalie sa amin. At tiyak daw na masisira ang tiwala ni Mama sa kanya. Hindi ako sumang-ayon sa suggestion ni Karen kasi alam kong naghahanap buhay lamang si Ate Rosalie. Oo, may mga nagawa kong kalokohan at kabalastugan pero hindi ako masamang tao at hindi ko kayang gawin yon. At hindi ko kayang sirain ang hanap buhay ng iba. Kaya sinabi ko kay Karen na hindi ko na itutuloy ang plano namin. Lumipas sa mga araw at mukhang naging okay na naman ang lahat. Hindi na nagsumbong si Ate Rosalie tungkol sa pagyoyosi ko pero patuloy pa rin kami ni Karen sa pagkakating classes at pagpunta sa mga bar at club. Nang mga panahong yon ay gusto ko na talagang magbago pero hindi ko talaga kayang tanggihan si Karen. Kapag niyayaya niya akong uminom at magyosi kasi nai-enjoy ko naman siyang kasama. At isa pa ang hirap aminin kina Ate Rosalie at Mama na nabagsak ko lahat ng subjects ko noong first semester. Kaya naging irregular student na ako sa second semester. Kaya tuwing naiisip ko yon ay napapayosi at napapainom na lamang ako para makalimutan ko ang mga problema ko. Hindi ko talaga napapansin na unti-unti kong sinisira ang sarili ko ng mga panahong yon. At habang tumatagal, mas lalong dumarami ang tukso sa akin para gumawa ng masama. Lalo na noong nahuli ako ni Ate Rosalie na nagyoyosi sa kwarto. Nang araw na yon ay nagbanta siya na isusumbong na niya ako kay Mama. At dito na talaga ako kinabahan, Papa Dudut. Para na akong masusuka sa nerbiyos ng mga panahon na yon at doon ko na napagtanto na gusto ko talagang isalba ang sarili ko. Kailangan ko nang kumilos sa lalong madaling panahon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagawa ko ang isang bagay na hindi ko akalain na magagawa ko. Palihim kong nilagay ang mga gadgets at wallet ko sa maleta ni Ate Rosalie. Nang nagkausap na si Ate Rosalie at si Mama, binaligtad ko ang kwento. Sinabi ko kay Mama na sinisiraan lamang ako ni Ate Rosalie at matagal na niya akong ninanakawan. Ipinakita ko kay Mama ang maleta ni Ate Rosalie at doon nakita ni Mama ang mga gadgets at wallet na ako lang din mismo ang naglagay. Mariin namang itinanggi ni Ate Rosalie na may kinalaman siya sa pagkuha ng mga gamit ko. Pero hindi siya pinaniwalaan ni Mama. Nang matapos ang video call, namumula sa kakaiyak si Ate Rosalie at hindi na niya ako nagawang kausapin. Mas pinaniwalaan ako ni Mama dahil ilang buwan pa lamang ang nakakalipas simula nang namasukan si Ate Rosalie sa amin. Kaya mas naging kapanipaniwala ang kwento ko tungkol sa pagnanakaw niya. Ginawa ko po ang lahat ng yon dahil ayokong masira ang relasyon ko kay Mama. Aaminin ko na sobrang bigat sa puso ko at sobrang nakokonsensya ako sa ginawa ko na pagmukhaing magnanakaw si Ate Rosalie. Pero pakiramdam ko ng mga panahong yon ay wala na akong ibang choice. Mahal ko po si Ate Rosalie pero mas pinili kong iligtas ang sarili ko para hindi ako masira kay Mama
Papa Dudut. Ate Rosalie, Alicia! Paano mo nagawa sa akin to, ha? ate, Huwag mo akong maate-ate! Kasi kung ate ang tingin mo sa akin, hindi mo magagawa yung ginawa mo sa akin. Pinagkatiwalaan kita, Alicia. Parang pamilya na yung tingin ko sa'yo, pero hindi ko akalain na yung taong tinuring kong pamilya, siya rin pala yung tatraitor sa akin. ate, I'm sorry. Pero wala na akong choice eh. Anong ibig mo sabihin na wala kang choice, ha? Nagbabalak ka kasing sabihin kay mama yung tungkol sa pag-iyosi ko. At kung hindi ko ginawa yung ginawa ko sa'yo, malamang ako yung masisira kay mama. Kaya mas ginusto mo na ako yung masira sa mama mo, ganun ba yon? Alicia, alam mo kung gaano kami kasalat sa buhay. Ako na lang ang inaasahan ng mga magulang ko. Ngayong sinisanti na ako ng mama mo, hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung pera para sa pampaopera ng papa ko. Pampaopera? Anong ibig niyong sabihin? May katarata yung papa ko, Alicia. At pinag-iipunan ko na yung pampaopera niya kasi pwede niya tong ikabulag. Pero ngayon na wala na akong trabaho. Hindi ko na alam kung may pag-asa pa na makakita ng maayos yung papa ko. Hala ate, I'm sorry. Hindi ko alam. Pues ngayong alam mo na. Babawiin mo na ba sa mama mo lahat ng mga kasinungaling yung pinagsasabi mo tungkol sa akin? Kung ganon, wala na tayong dapat pag-usapan pa. At huwag kang mag-alala kasi matutupad na yung hiling mo. Aalis na ako dito sa Makalawa. Hinihintay ko na lang yung huling sahod ko at yung kasambahay na tinawagan ng mama mo para pumalit sa akin. Ate, sorry talaga. Bakit? Magagamot ba ng sorry mo yung papa ko? Hindi naman, di ba? Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginagawa mo ng maayos yung trabaho mo pero napagbibintangan ka sa isang bagay na hindi mo namang ginawa? Sige na, Alicia, umalis ka na bago ko tuluyang makalimutan na may pinagsamahan tayo. Pero ate... Sige na! Umalis ka na! Nasaan ba si Karen ngayon? Kailangan na kailangan ko siya. Girl, kumusta ka na? Nagawa ko na yung gusto mong mangyari. Ay, sandali lang naman. Kung makapagsalita ka, bakit parang kasalanan ko? At teka lang, hindi kita maintindihan, girl. Ano ba kasing tinutukoy mo, ha? Pinagmukha ko magnanakaw si Ate Rosalie. May papalit na sa kanya sa Makalawa. Ano ba naman yan? Napalayas na nga natin yung simay mo, pero may asungot na naman na papalit. Pero di bali na lang. At least, hindi na malalaman ng mama mo na nagyoyosi ka, di ba? Kung sa bagay, Teka lang, girl. Di ba sabi mo, nawala na ng tiwala yung mama mo dyan sa chimay nyo? oh, bakit? Eh kung ganon, bakit hindi pa yung pinapalayas ng mama mo? Ewan ko. Ayaw niya siguro na naiiwan ako mag-isa dito sa bahay. Sobrang sweet naman pala ng mother dear mo, pero no offense ha, ako nasasakal para sa'yo. Kawawa ka naman pala, girl. Huwag na nga nating pag-usapan to. Relax ka lang. Ito naman masyadong high blood. Pasensya ka na ha. Naiinis lang kasi ako sa sarili ko eh. Hindi ko kasi lubos akalain na magagawa ko pala yung mga bagay na ginawa ko. Pero ginawa mo na at wala ka na magagawa dun. Ganito na lang, gusto mo bang mag-celebrate mamaya? Ha? Celebrate? Oo, magse-celebrate tayo kasi sa wakas, na-force evict na yung chimay nyo. Saan mo gustong gumimik? Sagot kita at sagot ko na rin yung Yossi. Wala ako sa mood. Eto naman, gusto mo ba pupunta ako dyan? Dala na lang kita ng beer. At syempre, hindi mawawala ang Yossi. Tigi-isa tayo ng gusto mo? Hoy, wag ka magkakamali na pumunta dito ha. Hindi pa nakakaalis si Ate Rosalie. Baka mamaya mabuking pa tayo niyan. Ipapahamak mo pa ako kung sakasakali. Ewan ko sa'yo, girl. Basta, tawagan mo na lang ako kung ready ka na ulit pumarty, okay? Kita-kits na lang sa school sa Monday. O siya, sige na. Bye! Lugmok na lugmok talaga ako noon, Papa Dudut. Parang unti-unti na akong kinakain ng konsensya ko sa ginawa ko kay Ate Rosalie.
Kaya naisipan kong pumunta sa malapit na sari-sari store para bumili ng isang kahan ng yosi at 3 litro ng beer. Umuwi ako kaagad at ininom ko ng mag-isa yung 3 litro ng beer sa kwarto ko habang naninigarilyo. Umasa ako na kahit papaano ay maiibsan ang bigat na nararamdaman ko. Pero sa halip na gumaan ay mas lalo lamang akong nalugmok at mas lalo lamang akong nakonsensya sa ginawa ko kay Ate Rosalie. Alam ko naman sa sarili ko na hindi ako masamang tao at hindi ko kayang manira ng ibang tao. Habang umiiyak si Ate Rosalie sa kabilang kwarto, hindi ko mapaniwalaan na dahil lang sa kagustuhan kong magkaroon ng matalik na kaibigan at maging cool kid ay nasira ko ang tiwala at pagmamahal ng isang tao na nagmamalasakit sa akin. Nagsimula akong uminom at nanigarilyo sa kwarto ko ng walang tigil. Halos hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sinuot ko na lang rin yung headphones ko habang pinapalakasan ko ang tunog ng music. Nang maubos ko na ang 3 litro ng beer, nakatulog ako sa kama habang patuloy na tumutugtog yung headphones ko. Pero nagising akong bigla nang maramdaman ko na umiinit ang paligid ko. Akala ko nung una ay nananaginip lamang ako hanggang sa napansin kong pinagpapawisan ako. Doon ko na nga na-realize na hindi ko pala napapatay ng maayos yung huling sigarilyo na sinindihan ko. At dahil po dito ay nasunog ang trash bag sa basurahan at natupok ng apoy yung kortina ng kwarto ko. Nagpanik talaga ako noon, Papa Dudut. Sobra kasing bilis ng mga nangyayari sa paligid ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kaya kinuha ko yung cellphone ko at mabilis na lumabas ng kwarto habang nakatingin ako sa apoy na unti-unting kumakalat sa kortina ng kwarto ko. Hindi ko po maipaliwanag yung takot at kaba na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Biglang nag-freeze yung katawan ko habang tinitignan yung apoy na unti-unting kinakain yung kortina sa kwarto ko. Bigla namang lumabas si Ate Rosalie mula sa kanyang kwarto at kitang-kita sa mukha niya yung pagkabigla at pagkataranta noong makita niya ang apoy sa kwarto ko. Mabilis po na kumilos si Ate Rosalie at pumunta sa CR para kumuha ng balde ng tubig at sinimulang patayin ang apoy na unti-unti nang lumalawak. Diyos ko, salamat po. Buti na lang naapula na yung apoy. Alicia, ayos ka lang? Mabuti na lang naagapan natin agad yung apoy. At mabuti na lang talaga walang masamang nangyari sa'yo. Hoy Alicia, magsalita ka nga. Namumutla ka na. Ano, ayos ka lang ba? Ate Rosalie! I'm sorry! Tama na yan. Hindi mo deserve yung ginawa ko sa'yo. Huwag mo nang isipin yon. Ang importante, ligtas ka. Ate, mapapatawad mo pa ba ako? Ang totoo niyan, hanggang ngayon masama pa rin yung loob ko sa ginawa mo sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun na kinamumuhian na kita. Siyempre, ayoko namang may masamang mangyari sa'yo. Ate, I'm sorry. Pangako ko, itatama ko na lahat ng pagkakamali ko. Sasabihin ko na kay Mama yung totoo na wala kang kasalanan. Na pakanako lang ang lahat-lahat ng ito. Talaga ba? Gagawin mo yon para sa akin? Ate Rosalie, niligtas mo yung buhay ko. At kung hindi dahil sa'yo, malamang pinaglalamayan na ako ngayon. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ate Rosalie, pwede ba kitang mayakap? Halika dito. Oo naman. Ate, sorry talaga. Patawarin mo ako, please. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Nga pala, kailangan kong sabihin sa mama mo tong nangyari sa kwarto mo.
Diyan ka lang ha. Kukunin ko lang yung cellphone sa kwarto. Girl, ano ba? Hello? Karen? Asan ka ngayon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre nandito ako sa palagi nating tinatambayan. So ano, nagbago na ba isip mo? Halika, join ka! Karen, kailangan ko ng kaibigan ngayon. Asus, ang drama-drama mo naman. O bakit? Hindi ka pa ba nakaka-get over dun sa ginawa mo sa chimay mo? Kalimutan mo na nga yun. Mag-move on ka na. Nasunog kasi yung kwarto ko. Karen, kala ko talaga mamamatay na ako. Teka lang. OMG, paano naman nangyari yan? Hindi ko napansin na hindi ko pa pala napapatay ng maayos yung yosi ko. At dahil lasing na lasing ako, hindi ko rin namalayan na nasusunog na pala yung garbage bag. Teka lang, uminom ka lang hindi ako kasama? Ano ba naman yan, Karen? Parang hawa mo na, puntahan mo na lang ako dito, please! Girl, I'm sorry, pero ang daming cute boys dito sa bar. Sayang at wala ka eh. Karen, ano ba? Utang na loob naman, makinig ka naman muna sa akin! Hoy, ang kapal ng mukha mo para sigawan ako ah. Ano ba problema mo ha? Ang problema ko, hindi ka marunong makinig! Ang kitid-kitid ng utak mo! Ako? Makitid ang utak? Bakit? Kaninong kwarto bang nasunog dahil sa sarili niyang katangahan? Hindi ba't kwarto mo? Talaga ba, Karen? Ngayon mo ba talaga ako pagsasalitaan ng ganyan? Bad trip ka eh. Kita nagsasayin tao dito. Panira ka ng amats. Alam mo, kung kaharap lang kita ngayon, malamang kanina pa kita nasampal! At kung kaharap lang kita dito ngayon, malamang kanina pa kita sinabunutan. Huwag mo ako susubukan, Alicia. Ang kapal ng mukha mo para sigaw-sigawan ako. Hoy, FYI lang ha, hindi mo ako chimay. Anong klaseng kaibigan ka, ha? Wala ka na ba talaga natitirang awa? Awa? Paano ko maaawa sa'yo? Eh, tatanga-tanga ka. At isa pa, kasalanan mo rin naman yung nangyari sa'yo, kaya manigas ka dyan. Sa susunod na makita kita, maghanda ka kasi susunugin kita ng buhay! Ay girl, wag kang ganyan. Pasok sa death threat yung mga pinagsasabi mo sa akin. Baka kasuhan kita, sige ka. Ah, talaga ba? Paano kaya kung sabihin ko sa school yung ginagawa mong pamimeki ng records? Sigurado ako ma-expel ka at makakarating sa mga magulang mo yung kabulastugang ginagawa mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman ang linis-linis mo. Nakinabang ka rin naman dun ah. Hindi mo na pwedeng gamitin yan laban sa akin kasi simula sa araw na to, itatama ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Mga pagkakamaling nagawa ko nang dahil na rin sa mga panunulsol mo sa akin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Diyan ka na nga. Wala kang kwentang kaibigan! Pagkatapos noon, Papa Dudut, na-realize ko talaga kung gaano kaikli ang buhay at hindi natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya naman binabuti kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Nang sinabi ni Ate Rosalie kay Mama na nasunog ang kwarto ko ay sobrang nagulat si Mama. Pero nagpapasalamat siya dahil pareho kaming ligtas ni Ate Rosalie. Sa mga oras na yon ay inamin ko na rin kay Mama ang lahat, yung pag-inom ko ng alak, yung pamimeke ko sa school records, pati na rin yung pagyoyosi ko. At yun po ang naging dahilan ng sunog sa kwarto ko. Inamin ko rin kay Mama na sinet up ko lamang si Ate Rosalie para siraan siya. Galit na galit si Mama ng mga oras na yon. At kitang-kita ko kung gaano siya na-stress sa mga inamin ko. Nakonsensya ako sa mga nagawa ko pero sa wakas, hindi ko na kailangang pang magtago o maglihim. Sa puntong yon ng buhay ko ay masasabi ko na may kalayaan ako. Kalayaang nagsimula dahil sa pag-amin ko sa katotohanan. Tinapos ko na rin po ang pagkakaibigan namin ni Karen pagkatapos ng huli naming pag-uusap. Wala na po akong naging balita sa kanya dahil pinalipat na ako ng school ni Mama at mula noon ay nawala na siya ng tiwala sa akin kaya mahigpit na niya akong pinababantayan kay Ate Rosalie. Pero kahit na ganun pa man ay masaya ako dahil magkasama pa rin kami ni Ate Rosalie hanggang ngayon. Nasa college pa rin po ako at kumukuha ng kursong education. Sa awa ng Diyos ay naipapasa ko ang lahat ng subjects ko at hindi na ako bumalik pa sa buhay na puno ng bisyo at kasinungalingan.
Papadudot, dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko at sana po ay matanggap ninyo ang sulat ko na ito dahil sigurado akong pareho kaming matutuwa ni Ate Rosalie na marinig namin ang aming kwento sa radyo. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Alicia. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.